Magandang araw muli sa ating lahat at nandito po, nagbabalik po tayo para mag-update po sa hinuhukay ng ating katiits na closed tunnel. At ito po yung huling marka na kanyang nakita bago niya iniwan ang closed tunnel. Gawa po ng mahirap na po itong hukayin kasi mag-isa po siya. Tignan po natin. Ayan. Yan po yung nabuksan na closed tunnel at ang nagtataka dyan, yan ay tambak po ng halo-halong mga bato at may mga soil po na galing sa taas at mga bato pong ay mga parang sandstone po na nadurog. Okay, nandyan po nakatambak po lahat yan at ito po ay nakakapagtaka kasi yung itong part na to ay wall type na bato pataas at itong bato na yun po ay wall type yan pataas at nagsalubong sa taas po yan at yan po ay closed at hanggang sa gilid-gilid po ay wala pong papasukan ng anumang tambak. So puro bato po talaga yan at original po yan. At paanong nangyari na may tambak dun at yung tambak pa niya ay pataas. So pataas po yung tambak dun. So paano nangyari para bang nahulog sa taas, wala namang nadaanan sa taas. So ibig sabihin ay dito sa butas na to, dito sa papasok na to ay dito banda tapon yung mga Hapon noon para itambak dyan at ganyan yung itsura niya. So ngayon ipagpapatuloy po natin ang paglilinis. So ito'y linisan po ng ating katiits at i-check po natin. Yan yung mga batong nakita niya. Okay, tignan natin unti-unti. Yan yung isa pang marka yan, unti-unting lumabas. Yan po ay face marker pero yan palang una pero napansin na niya na kakaiba siya, para siyang yun sa mata po na banda ito. So nahalata na niya agad yun at ito'y kinunan nga po niya at tingnan po natin mamaya pag nalinisan, makikita po natin yung face marker po na malinaw. Ayan. Yan, lumitaw na po yung mata niya. Yan, unti-unti na pong nagiging malinaw siya. Inukit talaga na korting mata. At ito yung naka-side view po siya. Naka-side view. Yung pagkakaukit niya pag nandito ka sa inuupuan ng katiis po natin, ay pag tinignan mo yun ay naka-side view. Okay po, so ayan. Next. At meron po tayong napansin dito. So kung mapansin po natin, ito ay isang flat stone na may korting parang paa din. Pero parang incomplete na natanggal yung mga galamay niya. So paa po yan. Pag inapakan mo ulit yan ay pag-aapakan mo at isasama mo yan i-arrange mo sa paa mo, yan po ay left side pag inapakan mo. Okay, so left side po yan na inapakan mo, tama. So pag left side yung inapakan mo ay ang direction na dapat puntaan mong banda ay left side. Left side din. Pag inapakan mo to ng paa mong ng left side na kaparehas ng pagkaka-arrange ng bato na yon,
ay ang direksyon na susundan mo ay left side at may nagko-confirm po sa kanya itong maliit na to. Kung mapapansin mo tayo, mayroong maliit yan na arrowhead. Doon po yun ba na dapat hukayin, sabi niya. Okay, tingnan natin yung iba na mas malinaw. Ayan pa po. So yan na natanggal. So parang foot marker siya talaga na left foot marker pag inapakan mo. At yung tinuturo niya ay dito sa may left. Pag naapakan mo to ng bato ng naayon sa position po niya na left. So ang direction na susundan ay yung arrow na yun. At ngayon, ito, mas malinaw ng ukit. Malinaw na yung ang tawag ito, na makikita natin yung pagka-ukit niya kasi na unti-unti nang nalinisan. Okay, so yan yung marka. At nagko-confirm pa rin ng tumitingin po. Kung papansin po natin ay parang naka-side view siya. Ito yung isang mata niya. Nakatingin dito banda. So may tinitingnan siya dito na parang pababa. Pag ganun siya. So maganda pong linisan lahat to para makita yung kung saang direksyon. So naaakma din po na ang tingin po niya ay pababa. So parehas lang po nung marka po nung nakaraan na marker po ng mata na malawak yung ngiti po niya. Ayan. Ayan na po. Panoorin po natin. Napakagandang marka. Parang legit po ito na marka. Okay, so nakatingin po dito pababa. At yan. So pansin po tayo ito, meron din pyramid stone, no? Yan, pyramid na stone. Okay. Yan, at nakakalang dito, so mag-ingat to kasi baka pag nahukay to, pwede itong bumigay itong parang batong nakapader na to. So yan, dito nga lang eksakto lang yung hukay niya. Lusutan lang po yung hukay nito kasi pag kanilawakan mo po ito, yung mga bato pong nasa taas na malalaki ay guguho po siya. Talagang dadaganan po yan. Kaya manabuti niyang maliit lang yung hukay para masuportahan yung mga malalaking bato sa taas. Okay? Yan. Okay, so yan po yung mas malinaw. So, ang ganda ng pagkakaukit. So, papunta talaga pababa. So, doon po banda. Bandang paa yung tinitignan nila, pati yung isang marka. Ganun din. So, no choice. Talagang tamang, sa inuupuan ng katiis po natin, ang tamang hukayin sana. Kaso nga lang, pag yan ang hinukay po sa inuupuan bandan niya, ay yun nga, guguho na at bibigay na po yung malaking bato. So, hirap talaga siya rito kasi solo hunter po siya. So, nag-iisa lang po siya na nagpuhukay dito at umabot na nga po ito ng lalim kung mula sa entrance po. Ang ganito po kasi ang ginawa niya ay naghukay po siya ng 3 yards na vertical, then horizontal po na 3 yards ulit, and then pa-zigzag po na 3 yards hanggang sa papuntang norte po na 7 yards. So dito sa part na to ay 7 yards na dito at palalim na po ito. So ang direksyon tutukoyin ang direksyon ulit na
na sinabi ng mga marka ay pababa. So naka 2 meters na rin po siya rito pababa. So ayun. So yan po yung tingnan mo yung mga tabon dito. Yan po yung tabon sa maliit na cave na to na pinagitnaan ng dalawang bato na malaki. At halata mo siyang backfill talaga. So kung mapapansin mo, lost soil po lahat yan. At paano nangyari yan, puro bato naman yung taas niya. Wala namang lusutan. So paano nagkaroon ng backfill dyan? So ayan. Okay, so mga napansin tayong mga bato na tinatanggal na pinapakita niya. So kinuhanan niya. Hindi yan. So yan po yung huli niyang tinanggal na bato. Yan at talagang loose soil po yung mga ganyan po yung tambak niya. Okay, so ganyan po yung tambak niya hanggang sa dulo. So by the way, yung layo pala ng maliit na cave na to ay umaabot po yan ng hanggang 3 meters po. Yung mga 3.5 meters po nung layo nung mula dito sa inuupuan ng ating ka-TH hanggang sa dulo po ay umaabot po ng 3.5 to 4 meters po ang layo na ganyan po yung backfill. Yung sandstone na parang basag-basag and then mix po siya na may kunting parang putik na nahalo. So yan po yung backfill nito at yan po ang pinaka huli po na kinuha at inalis po ng ating ka-TH. At yung mga iba pong yung mga video po niya ay hindi na niya po nakuhanan yung sumunod na kanyang paghuhukay dito at ito na lang po yung last na pinakita po sa atin at hindi na pinakita na yung mga sumunod na video niya kasi sabi niya ay tinigil na po niya kasi nga mahirap na daw po kasi solo hunter lang siya at hindi niya kayang ipataas kasi umabot na po ito ng halos magti 3 meters na po yung lalim at hindi niya na kayang iangat sa taas kasi nga mag-isa lang po siya at gumamit lang po ng mga sacks po para maialis yung mga backfill po niya yan. At yun, nahirapan siya at hindi niya pwedeng kayang ituloy kasi nga pag tinuloy niya ay baka mag-bar down kasi sakto lang po at saka mga loose soil po yung naandyan. So yan po ang ating last at huling pong video ng closed tunnel na to at sumuko na po siya rito. So maraming salamat po at sa pagsubaybay sa closed tunnel na to. Nawa po ay marami tayong natutunan at kung may mga natutunan po tayo ay pasalamat tayo sa Diyos kasi hindi po sa atin ito. At naniniwala po ako na pag nagbigay siya ng wisdom sa mga hindi natin alam ay siya po yung nagbigay po nito. At nagpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa pag-iingat po niya sa katiis po natin na ito. So maraming salamat po at sa Diyos po ang papuri. God bless.